an ang increase isa in sa pinakamalaki the number na of kaalyado warships ng in the United Royal States of Australian America Navy. at Pilipinas. Ang Australia ay nahanda ang pinakamalaking hukbong pandagat mula pa noong World War II sa gitna ng arms race sa Pacific. Ano kaya ang mga nangyayari ngayon? Bakit ang ating mga kaalyado ay sobrang nagpapalakas maging ang Pilipinas? Ito na nga ba ang umpisa ng pangatlong digmaan? At bakit nangangamba ang China sa paglaki ng mga puwersa ng allies? Ano ang magiging epekto nito sa buong mundo? Halika, atin itong pag-usapan. Ipinakita ng Australia ngayong Martes ang kanilang plano para sa isang dekadang hakbang na doblehin ang kanilang puwersa sa pangunahing pandigma at dagdagan ang gastusin sa depensa ng karagdagang $7 billion. Sa harap ng mas mabilis na arms race sa Asia Pacific, sa ilalim ng plano, ang Australia ay magkakaroon ng isang float ng isang puwersa na may 26 na pangunahing pandigma na tumaas mula sa 11 ngayon. Ito ang pinakamalaking float na puwersa na magkakaroon ang Australia mula pa noong ikalawang digmaan. Sabi pa ito ng Defense Minister ng Australia na si Richard Marles. Ang anunsyo ay dumating matapos ang malupit na pagsasanay ng puwersang militar ng mga kalaban na China at Russia at sa gitna ng lumalaking pagtatagkisan ng lakas sa pagitan ng nerbyosong mga kaalyado sa ilalim ng pamumuno ng United States. Kasama na dito ang alyansa sa Taiwan at Pilipinas. Sila ay nagiging mas matindi dahil lumalaki ang threat ng pananakop ng pamahalaan ng Russia at China. Ang Australia ay makakuha ng 6 na Hunter-class frigates, 11 general purpose frigates, 3 air warfare destroyers at 6 na state-of-the-art na talagang pandigma na hindi kinakailangan ng tauhan. Hindi bababa sa ilang bahagi ng flota ay armado ng Tomahawk missiles na kayang magtaglay ng malayong range sa mga atake sa mga target sa malalim na bahagi ng teritoryo ng kaaway, na ang kanyang pangunahing kakayahan ay talagang pumigil ng mga atake ng kalaban. Ang plano ay magreresulta ng pagtaas ng gastusing pangdepensa ng Australia hanggang 2.4% ng gross domestic product, na mas mataas sa target ng 2% na itinakda ng kanilang mga kaalyado sa NATO. Ang ilang mga barko ay tatayo sa Adelaide na magtitiyak ng higit sa 3,000 na trabaho, ngunit ang iba ay kukunin mula sa disenyo ng United States at isang hindi pa napipili ang disenyo mula sa Espanya, Alemanya, Timog Korea o Japan. Ito ang malaking pagbabago ngayon sa Australia. Noong 2021, inanunsyo ng Australia ang plano na bumili ng hindi bababa sa 3 nuclear-powered submarines na disenyo ng United States. Pinura ang plano ng ilang taong inumpisahan para sa hindi nuclear na mga submarine mula sa France na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong dolyar. Bagaman ang mga submarine ng Virginia class ay magiging nuclear-powered, hindi ito magkakaroon ng mga atomic weapons at inaasahan na magdadala ng malayong range na cruise missiles. Ito ay isang malaking hakbang para sa kahusayan ng bansa sa karagatan. Sinasabi ng mga eksperto, sa kabuuan, ang Australia ay may malaking kahusayan sa pandagat na inaasahang magpapaunlad sa pagdepensa sa kanilang teritoryo at maging sa mga teritoryo ng kaalyansa sa South China Sea katulad na lamang ng Pilipinas at Taiwan. Ngunit ang mga pangunahing proyekto sa depensa ng bansa ay matagal lang kinukulang sa pundo. Pinabago ng gobyerno, may mga pagbabagong patakaran at mga plano ng proyekto na mas makakatulong para sa lokal na pagbuo ng trabaho kaysa sa depensa. Sinabi ni Michael Shoebridge, isang dating mataas na opisyal sa seguridad at ngayon ay isang independent analyst, na kinakailangan ng gobyerno na malampasan ang mga nakaraang pagkakamali at wala ng oras na masasayang habang umiinit ang kompetisyon sa rehiyon. Sabi pa ni Shoebridge, kinakailangan ng isang simpleng proseso ng pangangalakal, o kung hindi, ito ay magiging isang karaniwang landas na magdudulot ng mga pag-antala, problema sa konstruksyon, pagtaas ng gastos at sa uli, mga barkong nagsisilbing magpapatagal bago makapasok sa serbisyo na may mga sistema na naabutan ng mga pangyayari at pagbabago ng teknolohiya. Ang pangakong continuous naval shipbuilding ay hindi maaring maging prioridad, ika pa niya.
ito ay magiging sagabal lamang sa tunay na prioridad, ang pagbalik sa pagbagsak ng flota ng ating Navy. Kung ating mapapansin mga kaibigan, napakatindi at umatikabo na ang bakbakan sa ating rehiyon ngayon. Nakikita natin ang lakas ng Australia na pati ang China at Russia ay talaga namang nangangamba sa paglakas ng mga bansa sa ating rehiyon. Ngunit ipanalangin natin mga kaibigan na nawa ay hindi matuloy ang mga bakbakang ito dahil tayo rin ang magiging kawawa sa huli. Ngunit ayon sa banal na kasulatan, pinabanggit sa Joel 3 verse 12 to 14, ubod sila ng sama. Ang kanilang kasalanan ay parang katas ng ubas na umaapaw sa sisidlan nito. Napakaraming tao ang naroon sa lambak ng paghatol dahil malapit nang dumating ang araw ng pagpaparusa ng Panginoon. Tunay nga mga kaibigan, malapit na ang katapusan ng mundo. Malapit na ang inaasahan na pagpapago sa ating rehiyon at nais ng ating Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya ngayon. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit alam ng Panginoong Diyos ang pinakamainam para sa atin. Maging bukas nawa ang ating kaisipan na wala tayong ibang tatakbuhan kundi sa ating Panginoong Diyos lamang. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Salamat po Panginoon sa inyo pong pagmamahal. Salamat po Panginoon sa inyong pag-ibig sa bawat isa. Tulungan kami Panginoon na may handa ang aming mga sarili. Bigyan Panginoon ng kasiguridad na aming pong panghahawakan ang mga pangako po ninyo na magbibigay sa amin Panginoon ng kaligayahan at matanto po namin ang tunay na pag-asa, hindi sa lupang ito kundi sa langit na bayan. Ihanda ang aming mga sarili Panginoon at tulungan ninyo ang inyong bayan. Purihin ka o aming Panginoon Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.